Nilinaw ng paliwanag ni Gang Yuando ang lahat. Natupad ang layunin ni Lasho, hindi na kailangang hukayin pa ang libingan ng mga ninuno ni Jiang Aijian. Gang Yuando, kung gusto mong umalis, maaari kitang isama, sabi ni Lasho. Mula sa loob ng kabaong, mas mahina ang boses ni Gang Yuando, hindi, malamang na hindi kita malalagpasan sa buhay. Tumingin ng diretsyo si Lasho sa kabaong, 100 taon pa ang layo mo sa iyong katapusan, ilang ordinaryong tao ang nabubuhay hanggang 100. Mas bihira pa ito sa mga cultivator. Nang makita ang kanyang pesimistikong tono, hindi nagpumilit si Lasho. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay nakipagkompetensya sa kanya ng maraming beses sa nakalipas na mga taon, ngunit ito lamang ang natural na pag-ikot ng matanda na pumapalit sa bago, kapanganakan at kamatayan. Kung iyon ang kaso, hindi ako magpipilit, sabi ni Lasho, handa nang umalis. Bigla, bumantong hininga si Gang Yuando mula sa loob ng kabaong, naglalabas ng masiglang forceful energy. Bago dumating ang aking oras, maaari ba akong magkaroon ng isang huling labanan kay Brother G? Ang isang lalaking namamatay sa isang kabaong ay gusto pa ring hamunin ang pinakamakapangyarihang demonyong ninuno sa mundo. Tumayo sa lugar si Lasho pagkatapos marinig ito, hindi agad sumasagot. Tumingin ang lahat sa kabaong nang may pagtataka, ang isang kalaban ay nananatiling isang kalaban, kahit na sa bingit ng kamatayan ay hindi nakakalimot na hilahin ang isang tao pababa kasama niya. Galit na sinabi ni CIU Honor, anong problema sa iyo? Ilang laban lang ang pinaglabanan ng aking master. Kahit na manalo ka, ito ay magiging isang hangkag na tagumpay, at bukod pa rito, hindi ka man lang kapantay ng aking master. Bahagyang gumalaw ang kabaong, naglalabas ng halakhak, sa iyong ugali, kahanga-hanga na mayroon ka pa ring mga disipulo sa paligid mo, respeto, respeto. Hindi na nag-abala si Lasho na makipag-ugnayan, walang pakialam niyang sinabi, kung gayon, lumabas ka at lumaban. Sumingit si CIU Honor, tama. Anong kasanayan ang mayroon sa pagtatago sa isang kabaong tulad ng isang umiiwas na pagong? Sa simula, ang batang babae ay may kaunting simpatiya kay Gang Yuando, iniisip na nagtago siya sa kabaong na naghahanap ng pagkakataong mabuhay, ngunit ngayon ang kaunting simpatiya na iyon ay ganap na nawala. Sinubukan ni Jiang Aijian na kumbansihin, Elder, dahil matandang kakilala siya, bakit kailangan niyong maglaban hanggang kamatayan? Bukod pa rito, sinabi mo mismo na malapit na ang iyong katapusan, tiyak na nabawasan din ang iyong cultivation, kaya paano magkakaroon ng laban? Nang marinig ang mga salita ni Jiang Aijian, dahan-daw ang sinabi ni Gang Yuando, hindi mo naiintindihan, kung makikipaglaban ako kay Brother G, dapat ito ay patas at pantay. Hindi ako magsasamantala sa kahinaan ng isang tao. 1 buwan mula ngayon, sa Evil Sky Pavilion, tayo ay magkikita. Walang pakialam na tumugon si Lasho, wala akong pakialam, natatakot lang ako na hindi ka tatagal ng 1 buwan. Humalaklak ng garalgal si Gang Yuando, magkita tayo sa loob ng 1 buwan. Kung hindi ako umabot, kung gayon ito ay kapalaran. Obsessed sa buong buhay ko, panahon na upang tanggapin ang kapalaran. Kapag dumating ang katapusan, walang makapagsasabi ng may katiyakan, maaaring ngayon o 1 taon mula ngayon. Kinausap ni Jiang Aijian ang kabaong, dahil mananatili ka sa libingan, magpakita ka ng paggalang, huwag kang sumairan ng kahit ano sa loob. Naguguluhan si Gang Yuando, anong kinalaman nito sa iyo? Napakamot ng ulo at tumawa si Jiang Aijian, paggalang sa namatay. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Lasho ang nakakalat na mahahabang espada sa lupa, umiling si Jiang Aijian na nagsasabing, ayoko sa mga mababang uri na ito. Nahihiyang napakamot ng ulo si Qin Jun, nagtatanong, maaari ba akong pumili ng ilan para dalhin pabalik? Sinulyapan siya ni Jiang Aijian, tulungan mo ang iyong sarili. Labis na natuwa, pumili si Qin Jun ng ilan sa pinakamagandang tingnan na mga sandata ng Earth Tier. Tumawa si Jiang Aijian, maganda ang iyong mata doon. Mahal ng isang ginoo ang kanyang espada at pinipili ito ng may karunungan. Lumalabas na tayo ay magkasing uri, paumanhin sa hindi pagkilala nito ng mas maaga. Pareho, hindi sila pinansin ni Lasho at umalis, nakalagay ang mga kamay sa likod, palabas ng sword tomb.
Sinundan ni CIU Honor ang kanyang master palabas ng sword. Tomb. Master, sino ang nasa kabaong na iyon? Nagtatakang tanong ni CIU Honor. Isang matandang kakilala, walang pakialam na sagot ni Lasho. Mayroon kang mga kaibigan. Mas tiyak, iyon ay isang kaaway, paliwanag ni Lasho habang sila ay naglalakad. Mayroon bang mga kaibigan si Master? Marami akong kaibigan. Pagkarating sa labas ng Sword Tomb, agad na tinawag ni Lasho si Witezard. Hindi siya nagmadaling sumakay kay Witezard ngunit lumingon upang tawagin ang pangalan ni Jiang Aijian. Mayroon ka bang kailangan, Elder? Lumapit at nagtanong si Jiang Aijian. Nasa palasyo pa si Xiaoyo, alagaan mo siya para sa akin. Sumang-ayon si Jiang Aijian nang may ngiti, walang problema, magpahinga ka lang. Ngunit may kailangan akong ipaalam sa iyo. Ano iyon? Tanong ni Lasho. Ang iyong ikapitong disipulo, si Shibuya, ay malamang na natunto na ako. Pagdating sa katalinuhan, wala akong laban sa kanya. Patuloy na nakikialam ang kanyang mga tao sa aking mga impormante, at nawalan ako ng ilan sa mga nakalipas na araw, hindi bababa sa 5, lahat ng mahahalagang mata at tainga. Kung maaari ka bang maghanap ng pagkakataon na bigyan siya ng babala? Pagkarinig nito, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at tumango, tandaan ko iyan. Sa gayon, lumundag siya kay Witezard, kasama sina Chinjun at CIU Honor, at lumipad patungo sa direksyon ng Evil Sky Pavilion. Sa isang tahimik na tirahan, dumating si Ye Jixing sa harap ni Shibuya upang magulat, ligtas na umalis ang Elder sa libingan, at nahulog ang demonic sword sa mga kamay ni Jiang Aijian. Bumantong hininga si Shibuya, mabuti na lang at umalis na siya. May nahukay ka ba tungkol sa background ni Jiang Aijian? Ang kinaroroonan ng taong ito ay mahiwaga at pabago-bago, wala pa kaming nakita. Patuloy kang maghanap. May balita ba mula sa iba pang 4 na daga? Master, wala pang balita mula sa 5 rats. Kumusta naman ang Evil Sky Pavilion? Patuloy na nagtanong si Shibuya. Sumagot ang subordinate, naniniwala ako na hindi na mangangahas na lumapit muli ang 5 rats sa Evil Sky Pavilion. Ngayon na mayroong isang tao tulad ni Leng Luo, para kay Leng Luo na patayin ang 5 rats ay parang pagkuha ng isang bagay sa isang bag. Iwinagayway ni Shibuya ang kanyang kamay, mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi. Yumukod si Ye Jixing at sumagot, opo. Kumusta naman ang kalagayan ng nakatatandang kapatid? Nahahati sa 6 na altar ang Orthodox sect. Ang Green Jade altar ang pinakamahirap sakupin, ang iba pang 5 altar ay walang problema. Ang ibig pong tanungin ng Master ay ang iyong opinyon, sabi ni Ye Jixing. Nag-isip sandali si Shibuya, ako at ang ika-8 disipulo ay dating nag-explore sa Green Jade altar, lihim na iginuhit ang mapa ng Pormasayon. Ibigay mo ang mapa ng Pormasayon na ito sa nakatatandang kapatid. Susundin ko ang utos ng Master. Alam na alam ni Shibuya ang mga intensyon ni Yu Zhenghai. Sa pagkawasak ng Clarity Sect, paano pa may iwan ang Orthodox sect? Sabik na sabik ang nakatatandang kapatid na pabagsakin ang Orthodox sect, ang tinatawag na paghingi ng opinyon, ay isang dahilan lamang upang makuha ang mga mapa ng Pormasayon. Samantala, sa loob ng Evil Sky Pavilion, bumalik dito si Lasho na nakasakay kay Witezard. Pagpasok pa lamang niya sa malaking bulwagan, lumuhad si Duan Masheng at sinabi, sa wakas ay nakabalik ka na. Napansin ni Lasho ang map-outline niyang kutis at nagtanong, anong nangyari? Sumagot si Duan Masheng, iniligtas ng isang tao si Lo Keping. Bahagyang sumimangot si Lasho, talagang matatapang ang mga daga na ito. Matapos turuan ng leksyon sa Evil Sky Pavilion noong nakaraang beses, gayunpaman ay napakatanga pa rin. Nasaan ang pang-4? Nagulat si Duan Masheng sa tanong na ito, ang pang-4. Ang pang-4 ay nagpunta sa Divine Capital, hindi ba siya nakita ng Master? Kagagaling lamang ni Lasho mula sa Divine Capital at hindi niya nakasalubong si Ming Sharon, malamang na nagkasalisi lamang sila. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala na mapapahamak si Ming Sharon, dahil si Ming Sharon ay palaging nagdadala sa kanya ng mga sorpresa. Hayaan mo siya, walang pakialam na sabi ni Lasho, kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon.
Hindi na kailangang mahigpit na kontrolin ni Lasho si Ming Sharon at ang iba pa tulad ng ginawa niya noong una siyang tumawid. Nagpatuloy si Duan Musheng, gayunpaman, wala silang ninakaw, iniligtas lamang si Lo Kieping. Nasugatan sila ni Elder Hua at Miss Yu. Talagang tuso ang mga daga na ito. Pagkasabi pa lamang niya, dumating mula sa malayo sina Hua Wudaw at Flowers and Moon Journey, yumukod, at sinabi, kami ay walang kakayahan at hinayaan naming makatakas ang 5 rats, parusahan ninyo kami, Pavilion Lord. Si Hua Wudaw, pagkatapos ng lahat, ay hindi mahusay sa mga taktika ng Opens iba, kaya't naiintindihan na hindi niya kayang harapin ang 5 rats, ngunit si Flowers and Moon Journey, bilang isang banal na mamamana, na hinayaang makatakas din ang 5 rats ay nagpapakita kung gaano katuso ang 5 rats. Nanatiling tahimik si Lasho sandali, pagkatapos ay sinabi, pag-uusapan natin ang tungkol sa 5 rats mamaya, maaari na kayong umalis. Pagkatapos maging abala sa loob ng ilang araw, gusto niyang makapagpahinga. Yumukod ang lahat, nagsabing, opo, at pagkatapos ay umatras. Samantala, hindi kalayuan sa Golden Court Mountain, sa kakahuyan, maririnig ang pagngingit-ngit ng mga daga. Kuya, natataka ng cultivation ng panglimang kapatid, at hindi ito maaaring paalang bisa ng mabilis, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng isang daga, sumagot si Han Yufang, ang pinuno ng 5 rats, ang pinakamapanganib na lugar ang pinakaligtas. Hindi kailanman akalain ng Evil Sky Pavilion na nagpapahinga tayo malapit sa Golden Court Mountain. Tumango ang pangalawang kapatid, si Shu Wen, matalino ka, kuya. Pero hindi ito maaaring magpatuloy ng walang hanggan, di ba? 2 araw na, iniluwa ng pangatlong kapatid, si Jiang Tang, ang damong buntot pusa sa kanyang bibig. At idinagdag, sa tingin ko tama si kuya, kikilos tayo kapag may pagkakataon. Ang pagliligtas sa isang tao ay tiyak na magpapa-alerto sa iba. Kapag gumaling na tayo sa ating mga sugat, panahon na natin para sumikat, sang-ayon ng pang-apat na kapatid, si Liu Yunbai. Kuya, may punto ang pangatlong kapatid, hindi natin forte ang pagliligtas ng mga tao. Sayang at wala tayong nakuha sa ating 2 pagtatangka sa Evil Sky Pavilion. Pinapabore ng kapalaran ang matatapang, at nasaktan na natin ang Evil Sky Pavilion. Kapag nanakaw na natin ang mga kayamanan, maghahanap tayo ng lugar na pagtataguan. Sa loob ng 5 o 10 taon, kapag nailibing na ang matandang demonyo, sino ang makakagawa sa atin ng kahit ano? Si Lo Kieping, tinitiis ang sakit sa kanyang katawan, ay nagpasalamat na sinabi, salamat, kuya, pangalawang kapatid, pangatlong kapatid, pang-apat na kapatid, sa pagriska ng inyong buhay para iligtas ako. Magkakapatid tayo dito, huwag mong sabihin iyan na para bang ikaw ay isang tagalabas, sabi ni Han Yufang. Habang nag-uusap ang mga daga, biglang humihip ang malamig na hangin sa kakahuyan. Si Han Yufang, ang pinuno ng 5 rats, ay alertong ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa kailaliman ng kagubatan. Likas na sensitibo ang mga cultivator, at ang 5 rats, na likas na matalas, ay naging mapagbantay sa biglaang kakaibang hangin. Mabilis silang tumayo at tumingin sa paligid. Sa sandaling iyon, unti-unting lumitaw ang isang figure malapit sa landas. Nakabalot siya sa isang pilak na balabal, nakasuot ng puting damit, nakasuot ng puting sapatos. May hawak na puting payong, at dumadaloy ang puti niyang buhok, ang kanyang mukha ay delikado, ang mga katangian ay nakakabighani, at ang kanyang pag-uugali ay kasing ethereal ng isang diwata na hindi mula sa mundong ito. Matapos palayasin mula sa Evil Sky Pavilion, sa wakas ay muling lumitaw si Ye Changsan. Ang kanyang pag-uugali ay nanatiling makalangit, hindi nahahawakan ng alikabok ng mundo. Natigilan ng 5 rats, hindi pa kailanman nakakita ng isang babaeng nakadamit ng ganito, tunay na isang makalangit na tanawin. Humakbang pasulong si Han Yufang at nagtanong, maaari ko bang malaman ang pangalan ng binibini, kung saan siya nanggaling, at kung saan siya patungo? Medyo ilang ang tao rito. Bakit hindi ko kayo ihatid pabalik?